Good evening kabayan, si Dupon po ito ng Dupon Balikbayan Box. Meron lang po akong ulit i-clarify sa mga bagong customer po natin at yung mga nagpadala last year na nakalimutan pa paano po nag-a-apply ulit ngayon ng form namin at saka yung pagsusulat sa box. Importante po na meron pong telephone number yung consignee. Kung mapapansin niyo po, sa may box natin ay nakasulat na rin po yung pati alternative number hinihingi na po namin. Kasi po, ganun din po yung sa resibo. Ngayon po kung makakalimutan nyo po na hindi masulatan yung box nyo ng telephone number, at least sa resibo po mailagay ninyo. Kasi kapag nakita po namin yan na wala pong telephone number yung consignee, susulatan pa din po namin yan. Ganun din po yung sender. Huwag po kayong magtatago. Kapag magsesend po kayo ng box, ilalagay din nyo po yung telephone number nyo. Kasi kapag may kailangan i-follow up yung tao sa Pilipinas, yung delivery team, at hindi sumasagot yung dalawang number mo ng consignee, ibig sabihin, ang last source namin ay kontakin ka. Ngayon, kung sa resibo ay hindi mo inilagay, sa box hindi mo rin inilagay, mahirapan kaming hanapin kung saan ka, kung sino ka, at kung totoong tao ka na nagpadala talaga. Last sa February, meron kaming na-inspect na mga paperworks. Tumagal kami at hindi pa rin kami nagtanda kasi nga late na nasabi. Yung March ulit, ganoon na naman. Yung first week namin ng March na shipment, ganoon na naman, na-check na naman yung dokumento na walang mga consignee number, yung mga box, at wala ring telephone number yung sender. So pinag-iisipan nila na hindi tunay na nagpadala, baka smuggle, mga ganon-ganon. So far, wala naman po nakita ng mga illegal. Maganda naman yung resulta, konting konting explanation lang. Kaya lang, natenga tayo Siyempre, kasi pag na-inspect ka ng ganon, papipilahin ka ng mahaba bago ka pag-explainin, bago ka hingihan ng dokumento. So, yung resibo, kaya po namin ginagawa na yung first, yung white, tsaka yung yellow, para sa amin, para sa custom po dito yon at sa custom sa Pilipinas. Kailangan po namin yon. Huwag nyo pong kukunin yon. Pwede nyo pong kunin yung pink tsaka yung pinaka golden yellow, yung nasa dulo. At meron naman din kami binibigay na picture sa inyo kung malabo po yung kung hindi po mahinhin po kayo magsulat, hindi po babaon yung sulat doon. Pero ang nakasulat naman doon, alam nyo naman dahil kayo po ang may-ari, address nyo, tsaka yung consignee nyo. Pero nagsesend pa rin po kami ng picture ng resibo nyo na yon kasi iniisip namin kapag nawala nyo yun, may backup na kami kaagad na hahanapin namin kung saan yung sinasabi nyo. Mahirap din po kasi manghula. At yung mga nagpa-follow up po sa Pilipinas, dahil nga kailangan nilang mag-follow up yung box nila, iniisip nila baka wala sila sa bahay. Kapag magpa-follow up po tayo, kung mag-email o kaya magte-text, i-direct nyo na po, sabihin nyo po yung tracking number nyo, ilan po ang box, at maaari po, ibigay nyo na rin po kung sino po yung agent nyo. Kasi po, yung agent nyo ang may alam ng history na yan. Kasi, minsan, dinadrop po dito sa amin sa warehouse yung box nyo, after 2 days niya na nadadala kasi nga malayo siya. Kunyari, galing pa siya ng El Paso, or galing pa siya ng New Mexico, o galing pa siya ng Louisiana, nag-pick up muna siya ng 2 araw bago niya dinala dito. So kailangan po namin yung mga impormasyon na yon, kung sino po yung agent na yon. Lately meron kaming freelance na agent na nagpapadala dito. Ina-accept naman namin yung kasi nagpapadala talaga siya sa iba't ibang company. Nagtatanong ngayon yung mga customer niya, akala nila nasa amin pa. Pero nasagot ko na siya kasi yung January na shipment namin, lahat yung delivered na. Ang tinatanong niya, dinadala daw niya ng January 24. Sabi ko, last drop ng agent na yon na freelancer na yon na galing sa ibang company, tinulungan lang namin siya na makaship January 12. So wala na siyang kasunod ng shipment na dinala. Kasi nga nagkaroon na siya ng problema, sira yung sasakyan niya, tsaka nagbabago na siya, naniwala na siya na sinabi namin na magtayo ka na ng sarili mong company. Kasi mga company na yan kung saan ka napupunta, parang ikaw pa yung namang problema, nagbibigay ka na nga ng service sa kanila ng mga box, namang problema ka. Magtayo ka ng sarili mong company. Masaya kami, nagtayo na siya, may sarili na siya, at meron siya sariling forwarder na. Supportahan din niyo po siya kasi may pamilya din po yan. I-comment ko na lang po, hindi ko po babanggitin dito yung kasi hindi ako hingi na permit sa kanya na sabihin yung pangalan niya.
Para sa atin lang 'to, dito lang sa ano, sa DuPont lang yung involved. So gano'n po, katulad no'n, yung mga box niya, yung customer niya, ang tagal ko inimbestigahan kung sino ang agent niya at hindi niya alam yung tracking number, ang binibigay lang niya yung telephone number niya tsaka yung pangalan niya. Totoo po na nahahanap namin yung impormasyon ng tracking number niyo, pero it takes a few hours like that. May minsan isang araw bago namin mahanap kung sino yun kasi bibigyan niya yung telephone number at bibigay niya yung pangalan niya. Alin sa dalawa na tumama doon, ibig sabihin, verify na namin siya na talagang siya yung sender na nag-i-inquire. So, tatanungin ulit namin siya, sino ang agent mo? Kasi nakalagay yun sa tracking online sa amin, sa database, kung sino yung agent. So, tatanungin na namin sa agent kung anong history. Kung hindi nadala sa amin dito ng agent, eh hindi po namin yun alam kung ano nangyari. So, mas maganda po kung kahit saan niya po pinadala na company yun na ninrap niya, eh kailangan po talaga ilagay niyo yung telephone number niyo, kayo na sender. Para kahit man lang sila, eh may follow up sa inyo, hindi yung para kayong nawawalan. Kasi ako, nararamdaman ko rin niya kasi nagpapadala din ako na sa Middle East. Minsan ganun, hindi mo malaman kung saan mo pa-follow up. Kasi naghahanap sila ng sources kung saan nila i-deliver, i-drop para makaalis na kaagad. Namimili sila. So, ganun din yung si Louisiana, namimili din siya. Okay yung diskarte niya na yun. Mahal niya yung customer niya. Gusto niya talagang mapaalis na kaagad yung mga boxes niya. At yung serbisyo niya ay hindi maapektuhan. Kasi galing siya sa isang dating company na yung kwento niya, tumatagal daw. Tapos may mga history pa na nawawala daw yung box. So, nakakatakot yung ganun. So, sabi ko sa kanya, hindi mangyayari dito sa amin yan kasi napakahigpit namin. Yung dating pinanggalingan natin na kumpanya dati, meron silang negligence kaya sila nananakawan, nawawala yung buong box. Kami, hindi sa amin mangyayari yun. Kasi dito, pag pumasok, recorded. Magbalabas, recorded. Habang bumabiyahe, recorded. Medyo late kami sa update kapag hindi nagpapadala ng update agad yung delivery team. Pero usually, magugulat ka, hindi naka-update sa online, pero dinideliver na sa'yo. Nagpa-follow up ka ngayon, di mo alam, on the way na sila ngayon sa'yo. Kasi ganun sila, 1 to 2 weeks, yung buong truck puno, i-deliver nila yan 1 to 2 weeks. So, hindi mo, ayun, naputol. Naputol, ibalik natin sa dati. Yung i-deliver natin, yung delivery team, kapag napuno po yung truck nila, 1 to 2 weeks po yun. Kailangan ma-deliver nila yung laman ng truck nila. Babalik lang sila kapag tapos na sila mag-deliver. Yung mga sakali na hindi na-deliveran dahil walang contact number, hindi makontak yung consignee, itatry nilang ikutan yung pabalik kung pareho pa po yung ruta. At yung mga sumasagot naman, tapos hindi available, kapag umikot sila pabalik, at same ruta pa din yung pabalik nila, may di-deliver po yun, may mabalikan po sila. So, hintay lang po. Yung mga delivery team natin, pinapaikot po natin yan, hindi lang naka-assign sa isa. Kunyari, minsan yung para sa Dumaguete, sila naman magdi-deliver para doon sa Iloilo, o kaya sa Leyte. Pinapaikot po namin yan. Kaya po minsan makikita nyo sa tracking online, nilalagay po yung telephone number ng delivery team. At magugulat ko, iba na naman yung delivery team. Nasaan na kaya yun? Pero sa susunod na mga padala nyo, makikita mo na naman siya. So, pinapaikot yun talaga para kung sakali merong absent, meron pa rin mangyayari magdi-deliver at alam pa rin yung mga ruta, yung paikot, yung biyahe niya, alam niya. So, may diskarte na sila at alam na rin sila saan sila mag-hotel, saan sila kakain. Yung mga yan po, may pangkain po, may pang-hotel. Hindi po sila natutulog sa truck. Tapos, mostly, ang nakukuha natin ng mga delivery team ay gustong-gusto nila na mag-deliver. Kunyari, taga Bohol siya. Ang ginakuha natin na delivery team na talagang ma-assign para doon na magiging lead ay yung taga Bohol. So, siya magiging dispatcher. Kaya usually makikita nyo ang telephone number niya para sa Bohol. So, pag kumukontak ka, siya ang sasagot sa iyo, pero yung delivery team darating, sabi mo, akala mo siya yung kausap mo, pero hindi, yung dispatcher ang nakausap mo na para sa Bohol. So, sila na nagko-coordinate kapag nagpa-follow. Kaya minsan hindi nyo maisip na bakit hindi niya alam kung ano yung laman ng truck niya. Pag naglo-load din yun,
Inaabot lang sa kanya yung resibo. Tapos sunod-sunod na yon na bilang. Kunyari, dadaan ka ng ganito, number 1 mo na stop. Kunyari, sa Cebu ka. O, unang stop mo sa Mandaue. Tapos, iikot ka ng Lambangon. Paikot ka. So, hanggang umabot ka ng, mapunta ka ng South, North, East, nakalagay yun sa resibo, yung ruta. Kaya yung sinasabi ng iba na, nangyari, tinawagan ka ng umaga, hindi ka sumagot ng hapon, hindi ka sumagot hanggang hapon, tapos gabi sumagot ka, kinabukasan, isipin mo, dideliverin pa yun sa'yo, hindi sila makakabalik ka agad nun kung tapos na sila sa area mo. So, babalik sila sa susunod na mga araw na. So, kaya yung telephone number, importante po talaga yung may alternative number. Kahit 3, ilagay nyo. Kung sino yung available sa bahay, kung sakaling naliligo si nanay, nagluluto naman si ate, o si tatay nanonood ng TV, at least yung 3 na yun, magre-ring o nate-text sila, siguro may sasagot doon. Makita ng bunso, may itong nagre-ring yung telepono yung 3, hindi nyo sinasagot. So, ganun po. Lalagay nyo po ng telephone number. At yung consignee, may nahulog. At yung consignee naman, pag sasagot po, wag po yung parang galit na galit pagka nagpapadeliver. Maingay po ang mga truck kapag nasa loob sila ng truck, maingay po yung sa loob. O yung inuupuan nila makina na ang ilalim nun. Kasi usually ang mga truck natin sa Pilipinas, yung flat nose. So inuupuan nila yung makina. Mas maingay yun. Tapos pagka nag-aircon sila, mas maingay kasi nagbo-blow. Tapos nakakausap nyo, medyo maingay. Hindi kayo magkaintindihan. Kaya minsan, akala nyo, sinisigaw kayo kasi nilalaksan nila yung boses nila kasi hindi nila kayo marinig. So, gano'n na po. Pasensya na po kasi gusto niyo po ma-deliver yung box nyo. Gusto rin nila ma-deliver. Mag-intindihan na lang po. So, yung yung telephone number, huwag pong kakalimutan. Sa resibo at sa box. Ang pinaka-importante sa box Kasi hindi magtatanong ang delivery team kapag meron na sa box na makokontak at meron na sumasagot. Kapag wala sumasagot, saka lang magtatanong yung delivery team. Ano bang nito? Kasi yung resibo po na binibigay nyo, hindi po yun i-honor sa Pilipinas sa pag nagpa-file sila ng tax. Kaya itina-transfer po yun sa Philippine na invoice na resibo. Hindi po pwedeng gamitin yung American invoice sa Pilipinas na yun ang gagamitin na ipapile nila. Yan ang ginagawa nila. So, nililipat nila yun. Ngayon, kung wala silang nailipat na telephone number o na-skip nila dahil nagmamadali sila, sa box talaga sila titingin. At usually, ang customer natin, malalaki naman ang sulat sa telephone number, mas maganda yung ganon. So, kakaunting percentage natin ng mga hindi nagsusulat, siguro nalilimutan, natural na sa atin yun, yung mga puyat-puyat dito, kasi nga, mga Pilipino dito, usually, mga professional sila, mga nurses, mga doktor, panay sila pang gabi. So, minsan, sinulat na nila, nakalimutan nila hingiin yung telephone number ng kamag-anak nila, hindi nila maisulat, so, pinapollow up na lang namin. Kasi po, kapag naipila na po yan, napatong-patungan na, naharangan na ng mga ibang box, kapag binigay mo yung telephone number at huli na, naipila na, hirap na hanapin. Alin ba yung box na walang telephone number dyan? So, mangyayari, susulat na lang namin sa resibo. Kapag nagtanong sa Pilipinas, yung delivery team, saka lang namin mabibigay. Pero usually, ang delivery team, kapag nakita nila walang telephone number sa box, naisip na nila, walang pag-asa ma-deliver to. Kasi hindi ako magdi-deliver nang walang sumasagot at walang tao. Sayang ang gas ko, sayang ang oras ko. At masaya pa sana ang mga customer natin kapag i-deliver ko na yung mga nauna pa at mga nakipag-proper coordination. So, doon na muna ako magdi-deliver. Kahit sa warehouse, hindi nila iniloload ka agad. Iloload nila yung mga boxes na may mga telephone number. So, pag walang telephone number, naisipan nyo na kagad, nadidelay na kagad yung box nyo para ma-deliver. So, mas maganda po, ulit-ulitin natin, lagyan po ng telephone number. At doon po, sa paulit-ulit namin sinasabi, na hindi naman namin kayo binabawalan na magpadala ng mga babasagin na items. Pero ilagay nyo po sa hard casing. Kasi po patong-patong po ang mga box sa container. Kapag nagkapatong yan, kaya magtataka ka, sasabihin mo pag dumating sa Pilipinas, buo naman yung box ko, bakit nabasag yung laman? Buo yan. Pero maganda pa nga yung pagkabasag dahil hindi durug-durug. Dahil na pagka nabasag yan, dahil napipisat lang. Napapatungan siya ng ibang box
kada bump ng truck, kada gilid, kada kanan, kaliwa, sa alon naman ng barko. Kita niyo naman yung mga ibang pinost ko na ano na yung may bagyo, umuulan pa lang, malakas ng alon, gumaganon yung mga barko. So, isipin mo na yun kung ikaw yung box nakasakay sa iyo, iba pang box, napipisat ka na napipisat, so mababasag talaga. Kaya kailangan mo ng hard casing. Merong milk crate. May mga nahihingi dyan na milk crate, matigas po yun, kahit tayuan mo yun, matibay yun. Lalo na kapag nasa loob na ng karton, ibig sabihin may walling na siya, matibay na. Tapos may wood crate din na nabibili, ayun, binibili mo. O kaya gumawa ka. Pero yung pinaka-advice ko, milk crate libre. Pumunta ka lang sa mga grocery, sa likod nila, tinatapon na lang nila yun. Ang linis-linis pa. Eh, syempre, ugasan mo na lang kung gusto mo makasigurado. Kasi ano lang naman yun eh, nakagalon naman yung milk eh. Hindi naman yun yung nilalapag-lapag ng ganun yung milk eh. Talaga nasa crate yan. May mga patong-patong pa yun. So, ikunin mo yung nasa ibabaw para hindi pa sumaya sa lupa. So, tayo yun ang linisin mo. Spray mo ng tubig, patuyuin mo, tapos doon mo ilagay yung mga babasagin mo. Pero wag naman yung naglagay ka ng plato sa hard casing na yun. Tapos, naglagay ka lang ng papel na cushion niya. Eh di ganun din. Ang mga box mo, pag naggaganon-ganon, nag-uumpog-umpugan sila, plak, basag. So, inilagyan mo siya ng bubble wrap, hindi enough yung isang bubble wrap lang na magkatabi. Doblehin mo, dalawa. Tapos hindi gumagalaw, dapat intact sila. Ganun ang style dyan. May mga customer ako na nagpapadala ng mga babasagin hanggang ngayon. Ganun pa rin, nagpapadala pa rin sila. Buo kasi dumadating yung mga items nila. So, pwede kayong humingi ng advice sa kanila paano ginagawa nila. Hindi sila gumagamit lang ng karton, yung mga ganito lang. Hindi. Meron silang doble-doble pa lang ginagawa, tapos nilalagyan pa nila ng mga damit, gano'n. Hindi lang yung iba naman, yung nakikinig, yung sabi ko, ilagay mo sa loob ng pressure cooker. Ngayon, kapag nabasag pa yan sa loob ng pressure cooker, ibig sabihin, basag na yung pressure cooker mo, o kaya napisat na talaga ng yan. Kasi kahit yung forklift, nahihirapan niyang pisatin yung pressure cooker. Napakatibay ng pressure cooker. Eh. So, pero wag mo namang gagawin na taasan, lagay mo sa pressure cooker, pero hindi mo man lang binalot. Siyempre, uga-uga yun, mababasag yung sa loob. Pero magtataka ka, kasalanan mo na yun. Buo yung pressure cooker, pero basag yung tasa mo. So, kailangan mong lagyan din ng cushion yun. Ang kailangan mo lang ng pampatigas talaga, para hindi mabasag yung sa mga pisat-pisat, eh, yung mga hard casing. Yeah. Yung iba nga Tupperware na malalaki. Kasi noon, nung panahon ng COVID, may mga nagpapadala ng mga laptop. Ina-advise ko sa kanila, ilagay nila sa Tupperware yung mga laptop. So, nilalagay nila sa loob ng Tupperware. Buo! Gumagana. Pagdating, gumagana pa. Hinihiwalay nila. Ito pa pala, alisin po natin yung mga baterya. Kasi meron po sa amin nakita sa x-ray yung mga baterya, sunod-sunod pa yung pagkakapila niya. Mukhang bala po sa sa x-ray yun. Tapos yung mga AirTag, nakikita nila yung sa x-ray. Akala nila yun yung mga nilalagay sa ilalim ng mga malalaking bala, yung pumuputok pagka napapalo na, kunyari, malalaking caliber, mga 50 caliber, mga gano'n. Akala nila yun nilalagay. So, tine-check nila yun. Tapos makita nila may signal. So, interrupting pa sa pag nag-x-ray sila. So, iwasan nyo po yun na ilagay kasi kumari, ilagay nyo sa labas. Sa ibabaw. Wag sa loob. Sa ibabaw, para nakikita nila, yan pala yun. Wag yun nasa loob. Kasi makikita nila, nasa loob, ano ba ito? Bakit pa siya naglalagay ng ganito? Kasi parang baterya lang yun na tablet, parang coins. Kung maglalagay po ng gano'n, wag pong itatago. I-tape nyo na lang sa labas para nakikita nila. Huwag ilalagay sa loob kasi pag nilagay nyo sa loob, alam nila may baterya. Hindi yun kagana ng walang baterya iniiwasan po natin yung may nakakabit na baterya. Una, kapag na-bend lang ng konti yung baterya, nasusunog yun, nag-ignite. Kasi positive and negative yung cathode and anode. Pag nagdikit yun, iinit na, mag-aapoy na. Kahit subukan nyo po yung palara, punitin yung palara ng pahaba, tapos yung baterya na AA, yung kabilang dulo, pag dikitin nyo yung palara na gano'n, mag-aapoy yun. Kasi iinit yun may papel siya na paggigitan yung palara tsaka yung aluminum. Yung aluminum ng palara ng sigarilyo, yung pag gamitin nyo, aapoy yun.
Sigurado. Yun yung ginagawa ng mga ibang survivor eh. Yung baterya na yun, pang aapoy nila. So, kabayan na, yung mga telephone number po, ulitin natin, ilagay nyo po. Nakakatagal po yan sa delivery. Tapos yung sa inspection kapag nagtitik ng papel, itingnan po yung telephone number ng sender. Huwag nyo pong itatago yung sarili nyo. Iniisip po agad nila na smuggler kayo kapag nagtatago kayo. Ilagay nyo po yung telephone number. Kapag gano'n naisip nila, pwede nila tayong pag-isipan na i-hold yung buong container. Ay, damay na lahat. Ayaw naman namin magbanggit ng pangalan, pero susunod siguro, babanggitin namin yung pangalan na na-inspect ng gano'n. Ang problema, baka masisi siya ng lahat ng mga kasabayan niya. Bakit kami nadidelay? Dahil sa'yo. So, syempre, may mga kabayan tayo ng mga puyat. So, tigilan lang po natin yung gano'n na diskarte na hindi magsusulat, nagtatago sila eh. Huwag kang magtago. Legit naman yan, magpadala ka ng box eh. Ayaw nyo ba yun na may proper coordination, matatawagan ka, makukontak ka ng mga kamag-anak mo, makita nila yung number, kahit yung sa Pilipinas, yung delivery team, kapag hindi makontak yung consignee mo, kukontakin ka na diretso nun. Minsan, hindi na ako kukontakin nun. Kasi meron doon magagamit na na telephone number. At kung iba pa nga naka-register sa Telegram, sa WhatsApp, pwede kang kontakin doon eh, gamit yung local number sa Pilipinas tsaka yung number mo rito. Pwede nilang gamitin yun kung meron kang apps na yun na nasa phone mo. Kung may Viber ka, yung number mo rin naka-register din yun sa Viber. So makukontak ka nila. Kaya wag nang kung gusto mo mapabilis ang delivery, mapabilis ang barko, mapabilis ang ang release natin, wag po natin itatago ang sarili. Ilagay mo yung pangalan mo, telephone number mo, yung address mo. Hindi naman po namin sinishare sa iba yan eh. Please po, isulat nyo po yun. Tapos yung consignee nyo po, 2 number na pa ilagay nyo. Kung gusto nyo 3, tatluin nyo po. Ibigay nyo po sa amin yung 3 number. Okay lang sa amin yun. Mas gusto namin yun, mabilis makapag-deliver dahil madali ang coordination. Tapos ano pa ba yung mga tumutulo po ha? So far, wala tayong tumutulo simula January hanggang ngayon. Pero last year, may mga tumutulo ng mga boxes. Binalot namin ng shrink wrap yun. Pero dumating yung box niya, lambot na. Kasi naglagay siya ng yung mga liquid can. Tapos ang labas niya, parang juice yun eh. Ang labas niya, papel. Karton, parang karton pero yung top niya lata. Walang tibay yun. Kapag napisat yun, patagilid, yung lata lang matitira, yung karton lulubog, so tatagas. Mari, wag na magpadala ng ganun, kasi hindi siya puro ng buong lata. Maglilik siya kapag napisat. Kung gusto mo naman talaga i-try, ibalot mo siya ng doble. Merong ilang galon yun. Merong 5 gallon na na ziplock. Siguro naman, sa sobrang laki nun, marami ka na mailalagay ng mga liquid items mo dun na pagka tumagas siguro, hanggang dun na lang yun. Dodoblehin mo. Meron ziplock na gano'n na 5 gallon eh. Naalala ko yun eh, nung nag-camping kami. Merong nag-o-offer ng portable toilet. Siyempre, camping, walang tubig. Wala kubeta. So, may portable toilet siya. Ang nilalagay niya, yung ziplock na ganun kalaki. Di wise nga siya. Pagkatawag siya, wala nang buhol-buhol. Di ba? At walang umamoy dahil walang lumatagas eh. So, yung ganun, pwede mo gamitin yung ziplock na ganun kalaki. Makakabili ka nun sa Walmart, I think meron din sila sa H-E-B. Doon mo nalagay yung mga liquid mo, kahit yung mga lotion mo, umapisat, hanggang doon lang siya. Hindi madadama yung damit mo, yung mga libro mo na nilagay doon na gusto mo basahin pag uwi mo. Yung pasalubong mo ng mga laruan para sa anak mo, hindi madadamage. Kasi kapag nag-leak na yan, kunyari, okay lang kung nag-leak kung nandoon na sa inyo. Kung nag-leak yan habang bumabiyahe yung barko, isa't kalahating buwan yun nasa dagat, minsan 2 buwan pa.
natuyo na yun. Yung mga shampoo, mga ganun, natuyo na yun sa loob. Di, wala na. Yung damit mo, lusaw na. Kasi yung mga, alam mo ba yung mga shampoo, may chemical yan eh. Subukan mo yan ilagay sa balat mo, maghapon. Susunod na araw, tingnan mo, babalatan na yung balat, yung kamay mo. Subukan mo yan. Kaya yung shampoo, kailangan mo talagang i-wash agad. Pag nilagay mo sa ulo mo, i-wash mo. Hindi pwede magtira ka kasi babalakubakin ka. Akala mo balakubak, pero tinutungkab niya, kinakain niya yung balat mo. So, ganun din yung ginagawa niya sa mga damit nyo. Kapag nag-leak yun, yung damit, lumulutong na. Kaya sabi mo, oh, okay lang yan. Parang chocolate lang yan. Lalabahan ko. Pag nilabahan mo yun, sira na yun. So, ang may kasalanan nun, yung naging pake, kasi hindi niya ni-wrap yung mga liquid items niya. Dapat ilagay mo sa plastic. In case na hindi mag-leak, ay hindi gaano. Pero ngayon, yung mga customer namin, so far, very good sila. Wala mga nag-leak. Siguro, sa kanila, sa bahay nila, mga naka-ziplock na. Wala na nadadamay. Wala na nagko-complain na gano'n. Tsaka kapag nagpipick up ako, tinatanong ko, kasi binabaliktad namin yan, tapos tinitaypan eh. Tinatanong ko kung pwedeng ibaliktad ba to. O kaya, nakita niya, bakit nakabaliktad? Tinatanong ko na kaagad, bakit may liquid ba to? Naku, kung may liquid to, dapat dinoble plastic mo to. Baka tumagas to. Kasi, maaring ngayon, nakatayo yan. Pero pagdating doon sa Pilipinas or kung na-inspect tayo dito sa Amerika, kapag binalik yan ng custom, wala kami dun. Sila lang ang nagbabalik nun sa container. So, maaaring nakaiga na, maaaring nakabaliktad na. Kasi iniisip nila, wala namang ganun natutulo dyan. O, yung mga nagpapadala dati ng mga oil, wala na, hindi na sila nagpapadala ngayon. Very good na sila. Tapos, yung mga gusto po na, mag-agent, wag po kayo matakot. Ang pag-agent ay business. Mag-join po kayo. Sa amin man o sa ibang company. Magandang income po sa pagbabalik bayan box. Lalo na kung friendly ka, dumadami ang kaibigan mo. Wag mo lang silang haaway na katulad ng iba na pinanggalingan namin. Inaaway yung customer kapag medyo, syempre, makukulit talaga kapag nagpa-follow up. Wag lang awayin. Tuturuan ka namin dito kung mag-join ka. Kahit sa pagbubuhat ng box, pag-move, tuturo namin pinakamadali para hindi ka ma-injured. Kasi na-injured na kami nun. So, napag-aralan na namin paano gagawin yung tama. At hindi ka na mahihirapan. Kahit ibaba mo sa hagdan, ang galing sa 3rd floor o sa 4th floor ng apartment, may strategy. Kapag ipapatong mo sa another box, yung sa likod ko, may nakapatong pa na isa pang box. Hanggang 3 pa yan, naabot pa yan hanggang 3 level. Ayaw na namin gawing 4. Kasi natutunan na namin. Yung dati, yung ginagawa namin, pinanggalingan ko dati na company, natutunan ko yung ginagawang 4 para makatipid sa space. Pero hindi masaya yung customer dahil yung nasa ilalim ng 4 na yun, durog yun, papipisat siya. So ginagawa lang namin hanggang 3 na lang kasi kaya ng box hanggang 3. At yung box namin, hindi po recycled paper na. Naubos na po namin yung box na recycled paper. Natuto na kami. Dahil napagod kami doon. Kapag nagpadala ka ng box na yun dati, yung recycled paper, magugulat ka pagdating sa Pilipinas ay naka-plastic wrap na o kaya naka-tape wrap na kasi tinitape pa namin dito. Kasi nakita namin na mahina siya kapag 3 level na. So ngayon, kahit 4 na level, matibay siya, pero hindi namin sinasagad dito. Hayaan na namin yung tibay niya na maggamit niya doon sa biyahe niya nasa container hanggang delivery sa Pilipinas. Nagwasan po natin yon yung mga box na recycled paper. Kung recycled po, i-tape wrap niyo po. May mga balikbayan box company dito na gumagamit ng recycled paper, napakamura ng na yun eh. Pero binibenta nila ng 10. Hindi ilang value ng 10 yun. Ng $10 kasi recycled paper eh. Kung hindi recycled paper yan, okay, 10, 11, 12, may mga ganun, yung isang company, 12. Kasi puro yung box niya, matigas, makunat. Makikita nyo naman eh, sa ilalim ng box, nakasulat doon, recycled paper. Tapos yung capacity nung box na yun. So kung kunyari, nalagyan mo siya ng mga 200 pounds na, tignan mo yung capacity, kung nakalagay 190, 120, ibig sabihin, doblehan mo na ng tape, patibayin mo na. No weight limit naman eh. So, kailangan mo lang padala, lahat ng gusto mong padala na mabigat, ilagay mo na.
Basta, tibayan mo yung box mo. Matigas, hindi na po napipisat. Okay sa amin yung medyo umbok lang ganun. Yung parang 3 months na buntis, okay lang yun. Kasi ibig sabihin, puno siya. Hindi siya lulubog kapag ka napatungan ng mga box. Yung iba ina-advise ako, kapag mayroon pang space, ilagay mo na yung kumot mo tsaka unan mo. Kung lumulubog-lubog pa, lagay mo pa pati yung isa pang kumot mo, towel mo, para hindi lumulubog. Kung lumubog man, tumataas ulit. Kung talagang malaki space, lagay mo na yung unan. Walang problema yun. Basta walang kasi pagka lumubog yan, ibig sabihin walang laman, ere lang. Ginaganon ko lagi yung mga box ng customer, kulang sa laman to. Hindi mo kami nagreklamo na mabigat eh. Kasi pag sobrang bigat naman, hingi kami ng tulong. Tulungan mo kami ate para mailagay sa truck. O kaya mailagay sa sasakyan, mailagay sa van. Papatulong naman. Pagdating naman sa warehouse, may forklift naman. So kaya nang ibaba yun. So, ang lang, tibayan mo yung box mo. So, kung nakabili ka ng recycled paper na box, makikita mo yun sa ilalim, doblehan mo po ng tape. Tibayan mo. Pero usually, yung mga recycled na yan, alam mo na yan, bibilog yan. Kapag siniksikan mo, tinayaan mo, bibilog yan. Kasi, malambot eh. Hindi niya kaya yung control. Kaya, tape mo siya mabuti. So, tapos, yung U-Haul, tinatanggap namin yun kasi yun lang ang double wall na nakita namin na 24/17 by 24. Binigay po namin yung link. Hindi po yung single wall na 24/17/24. Dalawang klase po yun. Yung isa heavy duty lang sinasabi, power movers. Yung isa naman, pang mahahabaang movers yun. Yun yung mga ginagamit ng mga nagmo-move na kunyari state to state. Ilalagay sa mga truck. Yung marami yan, yung i-deliver niya. So, pwede po ang U-Haul box. Kung may nagsasabi po sa inyo na hindi pwede, ituro nyo po yung link na pinopost ko. Na doon po yung link na double wall po yun, matibay. Natutunan ko lang din yan sa customer namin kasi nagtatry siya, nagpadala yun. Sabi ko, sige, kung makita ko na hindi kaya, malambot, ita-tape wrap ko. Nung makita ko, ang ganda. Tigas! Andun pa nga yung isang box na galing sa isang company, sabi niya, ayaw kong gamitin. Bakit? Mas matigas pa tong U-Haul ko kaysa sa sinasabi niya na malambot daw ang U-Haul. Sabi ko, tingnan ko nga, tinignan ko, tama siya. Kasi nga, yung kurot test nga, bumabaon yung kuko niya doon sa box ng Balikbayan Box Company na yun. Pero sa U-Haul niya na nabili niya, tigas, hindi mo mapasok yung daliri ko. Ang kunat, tapos, tinape naman niya ng maayos, tapos yung mga laman niya, square na square, kaya hindi rin lumulubog. So, nasa kanya, magaling siya mag-search. At may natutunan din ako, sinishare ko din sa inyo. So, ang U-Haul namin, kapag nagpadala ka ng ganun na box na double wall, tapos 24/17, 24/18 by 24, wala pong extra charge yun. Wow. Pero wala ka lang libre na replacement box. Yung ibang company, pag gumamit ka ng ibang brand, gumamit ka ng Lowe's, o kaya kahit na U-Haul na ginamit mo yung malambot, at that size, i-advise ka lang namin na malambot yan. Baka hindi niya kayanin. Pero, hindi ka namin i-charge. Kasi, nakatipid ka eh. Yun ang gusto mo, makatipid eh. Pero, syempre, kapag nakatipid ka, may catch dahil nakatipid ka, yung binili mo na U-Haul na box single wall, ang tipid, nagamit mo, malambot. So, pero yung U-Haul na double wall na sinasabi ko, yung nasa link na yon, makapal siya. I think $7 or $8 isa. Tapos plus delivery fee. Siyempre kung mag-move ka na, marami kang ipapadala. Worth it naman yung delivery fee nila. Hindi mo mabibili yung sa mga U-Haul store. Sa online mo lang mabibili. Wala sila sa mga U-Haul store nila rito. Yung mga storage sila, wala sila. Talagang ni-specialize nila yun. So, yung tinanungan ko na isang store, akala ko kasi doon nabibili, sinabihan ako na sa online mo kunin. Naalala ko sinabi ng customer ko na sa online niya yun. So, tinanong ko bakit hindi kayo nagbebenta dito. Wala daw bumibili. So, it's about time na kumita naman sila. Ituturo natin sa inyo. Yung link na yon, nakapost na yun sa nakaraan ko. Pwede ka bumili nun. Kapag malayo, saka ka na bumili ng Balikbayan Box kapag nagpa-pick up ka na. Kasi kunyari, ang layo-layo mo, halimbawang
nasa Palestine, ano ka, yung city ka dito, yung papuntang Croquet, yan, yung Croquet, o ano pa ba, Lapkin, malalayo yung mga yan, so wala silang mabilihan na balikbayan box. Pwede kang gumamit yun, umorder ka, i-deliver sa bahay mo. So yun lang gamitin mo, mas maganda pa. Pagkatapos nun, pag pipick upin na namin, o kaya pipick upin ng ibang company na napili nyo, sana huwag kayong i-charge. Hindi kami nagcha-charge ng extra kapag hindi balikbayan box. Kapag napili nyo na ganun, pag pinick up na, sabihan mo yung pick up guy na agent nila, o ako, sabihan mo ako, na magdala ng balikbayan box na gusto mong bilhin. So, mas maganda yon dahil parang dineliver na sa'yo. Pero hindi sila, kunyari, ganyan kalayo, hindi sila magdi-deliver sa'yo ng box lang. Either, kunyari, ako, papunta ako ng Tyler, magpipick up ako, madadaanan ko ang Lapkin, pagkatapos ko mag-pick up, kung may natira pa ako na box, dahil kailangan mo na box, saka kita i-deliveran. Hindi kita di-deliveran na ikaw lang pupunta ako bago pupunta ng Tyler. Hindi. Tatapusin ko muna yung sa Tyler, baka mamaya bibili din sila doon. Kasi doon na sila. Meron na silang box na pinadala, bibili sila. Mamaya mag-extra sila sa akin ng box pa, di bibigay ko na sa kanila. Kasi wala naman kaming delivery fee. Hindi po kami humingi ng delivery fee. Kaya sinasabay lang po namin sa biyahe. So kung order na lang kayo ng U-Haul, mura lang yun, $7, magdi-deliver sila sa iyo kahit 2 piraso, kahit 1 piraso, pero may delivery fee yun. So kung sa amin naman, hihintayin nyo, medyo matatagalan ka kasi kapag wala kaming ruta dyan dahil malayo ka, kunyari Arkansas ka, hindi namin mag-pick up. Hindi namin madi-deliver ka agad. Kasi nga, hihintay pa kami ng pick up dyan bago kami punta. Hindi mo rin naman gugustuhin na i-charge ka namin ng delivery fee kasi masyadong malaki. Dahil yung biyahe ng malayo. Kasi ang U-Haul, meron silang network ng delivery team. So, pwede na nilang ipa-deliver na doon. At minsan maghihintay ka ng 1 linggo bago nila i-deliver sa iyo. So, kung tumagal ng 2 linggo, okay lang kasi naka-order ka na. Kaya order mo lang in advance. At least sigurado ka na meron i-deliver sa iyo. So, yung mga nagpapadala pala ng Sharp, mga kutsilyo, may lumusot na po na kutsilyo palabas. Wag niyo po babalutin ng damit, lagay ng karton, wag po ganoon. Meron po nabibili ng mga plastic na lagayan ng kutsilyo. At wag niyo po ilalagay kunyari nakatayo yung box, pahiga, wag niyo ilalagay ng ganyan. Ilagay niyo ng patayo ng ganyan sa gitna. Para pag napatungan, pababa lang siya. Kasi kapag ganyan, pag ganyan mo nilagay, tinutulak din yan sa harapan eh. Pag tulak sa harapan, lusot yung kutsilyo. So, wag pong ganon. Niya lang, ilagay niyo sa hard case. Meron din nabibili ng mga kahoy na lalagyan. Kung may mga asawa kayo ng handyman, paggawa niyo sa kanila. Meron din nabibili na sa Walmart, yung mga lalagayan na lang, isang set na walang kutsilyo, lagayan lang. Bili na lang po kayo doon niyo po ilagay para hindi po nadidisgrasya yung mga delivery team. Siguro alam na kung napapanood mo yun, kabayan. Yung kutsilyo mo lumusot. Hindi lumusot sa custom pero lumusot sa box. Nakalabas ng gano'n. Lahat ng delivery makakadamay pa to. So, ang ginawa niya, una nilang deliver kasi nga natatakot sila doon, baka mamaya makatusok pa ng ibang box. Kapag ini-slide mo, tabi ng box, na-slide ng gano'n, di hiwa yung katabi. So, nakakatakot eh. Kung papaluin naman nila pabalik yung kutsilyo, masira yung kutsilyo mo, pinadala mo, baka mamaya mamahalin pa yun, baka pang chef pa yun. So, yung mga ganun po, ilagay po sa hard casing. Wala na pong yata akong masasabi. Salamat po sa suporta sa amin. Patuloy po, akalain nyo, dumadami yung customer natin, may nag-drop pa na ibang, galing ibang company na agent. Ayaw sana namin tanggapin, kaya lang sabi niya, masama daw ang loob niya dun sa kabilang company. Naibaba na niya, sa kanya sinabi. Okay lang, nakalis na yung box niya Kasi na siya. Salamat po mga kabayan. Kapag meron po gusto mag-agent, magtanong po kayo sa akin, mag-inquire po kayo, diretso niyo po, tawagan niyo po ako. Mag-set tayo ng appointment, pag-usapan natin.
Kung kung ano man yung gusto nyo maging agent sa amin o maging agent sa ibang company, pwede pa rin namin kayong advisean kung anong gagawin, anong diskarte at kung paano ka ba kumikita diyan. Kasi ang agent, business po 'yan. Hindi po 'yan trabaho lang na mga ano. Kaya may mga customer susumbong, si ganito, si ganito, ganito. Ang nagagawa lang namin, kinakausap namin yung agent, ganito, kapag hindi mo ginawa yan, ganito lang. Hindi katulad ng iba na sinasabi na terminatin mo yan. Yung empleyado mo. Naku po, agent po yan, hindi yan empleyado. Karamihan po, actually, majority ng Balikbayan Box, nagano sila, kumukuha sila ng mga agent. Kasi, parang networking yan eh. Hindi mo pwedeng kunin na empleyado, yung taga Dallas, tapos bubiyahe siya rito. Babayaran mo lagi yung biyahe niya. Yung mga kumpanya na malalaki, kahit yung AT&T pinagtatrabahoan namin noon, hindi kami babayaran na araw-araw kami o kaya every week na pupunta. Minsan lang kami bibigyan niya kapag may training. May training ka doon, bayad yung hotel mo, bayad yung biyahe mo. Ganun yun eh. So, kaya yung mga Balikbayan Bus Company, ganun ginagawa. Yung agent na lang ang nagbabayad ng biyahe nila. Kasi yun yung business nila. Kaya wag po natin silang titipidin. Kunyari, ang presyo niya, may mga ibang company, masyadong matipid eh. Ang baba ng presyo ng pickup niya. Pero pinatetenga yung box mo na hanggang 2 linggo, 3 linggo, minsan 1 buwan. Alam mo bakit? Kasi hindi pa siya kumita eh. Hindi enough yung biyahe niya pag bumalik siya. Pero kung yung presyo na enough para sa kanya, maganda. Gulat ka, kahit 5 box nandito na, dinala na niya. 3 box, dinala na niya. Siguro yung mga taga-Abilin, makikita niyo yun. Yung taga-Port, yung mga agent namin na napipick up dyan. Pipick upin yung box mo. 2 box, pero bukas makikita mo sa online na deliver na rito sa warehouse. Bakit? Kasi bayad ka ng tama eh. Ganon din yun. Pati yung delivery team sa Pilipinas, bayad din eh. Kaya yung mga yun, naka-hotel, may pagkain sila, may padalawans. Ibang company, ginagawa, binibid pa eh. I-deliver mo to, ganito, ganito. O, magkano ang presyo mo? Marami yan. Ang mangyayari, dahil natipid, makuha lang nila, makapagtipid sila, matutulog sila sa sasakyan nila, sa truck nila. Wala silang pagkain. Saan sila kukuha ng pagkain? Hindi ko na sasagutin. Yung mga company, ganyan. O, di ba? Kaya magtataka kayo. Tapos tuturo nyo yung warehouse. Sa warehouse sa Pilipinas. Ibig sabihin kasi, magbayad ka ng tama. Kaya wag din magkukuha ng mga mura. May catch yan eh. Kapag sobrang mura, may catch. Ano yan? May tinitipid sila. Tinipid yung tao, tinipid nila yung sarili nila, tapos kukuha sila sa ibang paraan. So, ingat lang. Wag sa mga sobrang mura. Kumuha ka ng average, kung sosyalin ka, yung pinakamataas. Yung mga company dito, idol namin yun eh. Yung mataas maningil. Kasi, okay naman sila mag-service eh. Kasi bayad nila. Simula sa kanila, hanggang ma-deliver sa Pilipinas. Bayad yung mga tao nila. So, ano lang po, kahit po, pagbibili ka rin po ng damit eh, kung madaling masira dahil mura. Kaya po yan, kailangan po maganda. May quality naman, huwag naman yung sobrang Hindi ako sa naninira. Depende yan sa level eh. Kung gipit ka, di kagatin mo yung mga mura. Pero, pagplanuhan mo ng maayos. Kanyari, sinabi niya, 3 months, 4 months pa lang, bago makarating, yun ang gawin mo na paraan na pagpaplano. Bago ipadala. Kasi yung sinabi ko sa sa Louisiana, sabi ko, sabihan mo yung customer mo na yung dati mong pinanggalingan na company, kapag papadala sila at bumuulit drop yung mga box, mag-adjust sila. Kung 4 na buwan bago na di-deliver, 5 months before magpa-pick up na sa'yo para ma-deliver mo na sa kanila. Hindi pa siya sa amin nagda-drop pero ina-advise na namin sila. So, siyempre, tayo palakaibigan eh. Hindi natin inaaway ibang Balikbayan Box Company. Wala, di tayo ganun bahala sila doon. May mga pamilya rin sila eh. Kumikita yung mga yan. Hindi natin gusto na magutom sila, magsara sila. Hindi natin gusto yun kasi bad blessing yun sa katawan natin, sa pamilya. Baka mamaya mangyayari pa sa atin yun. So, iwas tayo sa mga ganun. Friends to all tayo. Nung isang araw, kausap ko yung isang empleyado ng
ng letter A. Oh, hindi ko mababanggit kasi hindi man ako nagpaalam. Kausap ko, nagkikwentuhan kami. Okay naman daw sila. Hindi niya naman ako nire-recruit. Hindi ko rin siya nire-recruit. Dahil, siyempre, kaibigan. Sa susunod siguro, magkita kami. Kakain kami sa isang mesa. Mainggit ka. Mangiinggit kami. Pipicturean namin sa isa. Oh, magkasama kami. Magkaibang kumpanya. So, ganun lang. Very friendly, di ba? Kahit saan ka mapunta. So, kabayan, yung yung mga pinapaalala namin, telephone number, importante. Number 1, telephone number mo at telephone number ng consignee mo. Dalawang telephone number. Huwag papadala ng liquid, huwag papadala ng babasagin na hindi secured, tapos yung matutulis, ilagay sa hard casing para hindi tumulusot, huwag pahiga. Patayo nyo ilagay para kung bumabagsak papalabas na ng pababa. Sigurado naman matigas yung baba nyo kasi usually ng mga binubuhat namin tumutunog pag binabaliktad doon nga dilata. Siguro ba hindi natatagos yung sa lata. Di ba? Kahit mapato ngayon mabawalan ng gano'n. Huwag pahiga kasi pag ginawa mo ganyan tinulak para wala nga lumalabas. Ano pa ba? Yung balikbayan box natin alam namin matibay yung box natin, pero i-tape wrap nyo pa din po kasi po, nagdi-deliver po yung team kahit umuulan. Dupon po ng Dupon Balikbayan Box. Salamat po sa suporta nyo. Hanggang sa muli, kabayan.